Mga beshi, huwag niyong palampasin ang pinakamatinding episode ngayong Miyerkules. Ang lihim na sumira sa lahat sa sobrang pagmamataas ni Meghan, sarili niyang salita na rin ang siyang bumalik at kumain sa kanya. Akala niya noon kaya niyang talikuran ng lahat at sumikat ng mag-isa. Akala niya sapat na ang pangalan niya para manatili pa rin siya na nasa taas. Pero ngayon siya na rin mismo ang naiwang mag-isa. Samantala tuluyan ang bumalik sila Yuna, Nancy sa dati nilang bahay pagkatapos silang bitawan ng Astra M. Wala na silang malaking management. Wala na rin kasiguraduhan kung may babalikan pa ba sila pagkakataon para sa kanilang magpinsan. Pero sa kabila ng lahat, hindi sila sumuko. Nang nalaman nito ni Basha, kaagad niya silang pinuntahan. Doon ay nagkuwento ni Yuna nagsisimula na muli sila. Kahit maliliit na gig lamang muna tatanggapin nila. Ang mahalaga makabalik sila sa entablado at muling makakanta bilang magpinsan. Napangiti si Basha. May mga taong nag-aalala pa rin sa inyo, lalo na si Jenny. Gusto niya kayong bisitahin, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Nancy. Huwag na muna natin pag-usapan si Jenny. Hindi niya tinawag itong bossing gaya ng dati. Napansin niyo yun ni Basha. May galit ba kayo sa kanya? Umiling si Nancy ngunit may bigat ang kanyang mga mata. Hindi kami galit, ayaw lang namin magkaroon siya uli na problema dahil sa amin. Lalo ngayon unti-unti nang umaangat si Jenny sa kanyang solo career. Ngunit para kay Basha, hindi iyon dahilan para tuluyan silang magkahiwalay. Alam niyo bang gusto rin ni Jenny magkaroon uli kayo ng career na magkakasama. Kaya huwag niyo isipin na ang sasabihin ng ibang tao. Kung nakita kayong magkasama, hayaan niyo silang magsalita. Sa kabilang banda, desperado naman itong si Amelia ang nakikiusap kay Monica. Please Monica, para sa akin na lang, bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Megan. Tugon nito. Ngunit sa sandaling narinig ni Monica ang pangalan ni Megan, muling kumulo ang kanyang dugo. Si Megan mismo ang sumira sa Yumi. Siya ang nagmataas at nagsabi na kaya niya magsolo nang hindi kami kailangan. At ngayon, pagkatapos niyang mabigo, saka siya magmamakaawa na tanggapin namin siya muli. Napayuko si Amelia habang kausap si Monica sa telepono. Alam kong marami siyang pagkakamali pero apo ko pa rin siya. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang hawakan. Malamig na sagot ni Monica. Ang dami-dami niyang dinalang problema sa amin. Sandali itong tumahimik bago nagpatuloy. Kung pagbibigyan man ako ng pagkakataon, sila Yuna, Nancy at Althea, mas may talento sila kaysa kay Megan. At dito nga, hindi na nag-aksaya ng oras si Megan. Muli siyang pumunta sa Astra Empora makausap si Monica para makiusap dito. Ngunit sa kanilang meeting, hindi mapigilan ni Nate ang kanyang pagiging sarcastic. Anong pakiramdam, Megan, na kinain mo rin pala ang sarili mong suka? Panapatingin sa kanya si Megan. Iniwan mo kami, nagmataas ka, sinabi mong kaya mo magkaroon ng solo career nang hindi kami kailangan. Pero ano nangyari? Napatahimik ang lahat. Skandalo at problema. Ang dinala mo sa Astra M. At ngayon, sinasabi mo na gusto mo na muling bumalik sa amin dahil hindi mo kaya mapag-isa. Hindi sumagot si Megan, tumulo lang ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit para sa ilan, mahirap paniwalaan kung ilan ang tunay at alin ang palabas. Pag-iisipan namin, tanging sagot lang ni Monica. At yun lang ang nakuha ni Megan, walang pangako, walang katiyakan. Walang kasiguraduhan kung tatanggapin siya. Gayunpaman, kalaunan ay muli siyang tinanggap ng Astra M bilang solo artist. Nagsimula siyang tumanggap ng mga singing, guesting, at isa sa pagkakataon ay muli silang nagkita ni Jenny. Pagkakita pa lamang sa kanila ay kaagad na nagmataas itong si Megan. Siguro maraming nagulat na nakita akong muli. Akala kasi nila mauungusan na nila ako. Hindi siya pinansin nila Jenny at Minchi, walang sumagot, walang reaksyon, at iyon mismo ang lalong ikinainis ni Megan, kaya ipinagmalaki pa niya. Ako ang bagong solo artist na i-handle ng Astra M. Napatingin sila Minchi at Jenny sa isa't isa, nagulat sila, ngunit hindi nagtagal ang yabang ni Megan, na nagsimula siyang kumanta mabilis na napansin ng audience na hindi maganda ang kanyang performance. Sintonado ang ilang bahagi ng kanta niya at unti-unting nawawala ang atensyon ng mga tao. May isa pang nagsimulang umalis at mas masakit marinig mismo ni Megan na
ang sigaw mula sa audience. Si Jenny ang gusto namin mapanood. Pero parang kutsilyong tumusok yon sa kanyang dibdib sa unang pagkakataon. Naramdaman niyang hindi sapat ang kanyang pangalan, hindi sapat ang yabang, at hindi sapat ang pagnanais niyang higitan ang lahat. Pagkatapos ng kani-kanilang performance nila Jenny at Megan, pareho silang nagpunta sa isang radio show para sa interview. Ngunit doon, isang tanong ang biglang nagbabago sa lahat. Megan, totoo ba ang sinabi ni Freddie na siya ang tunay mong ama at hindi si Dio? Nanigas si Megan. Maging si Jenny na nasa likuran lamang niya ay nagpatingin at nagulat. Hindi niya alam na may gantong balita ang kumakala tungkol kay Megan. Hindi totoo yan, mabilis na sagot ni Megan. Si Dio ang tunay kong ama. Dahil kapag isang lihim ang nagsimulang nabunyag, mahirap na itong itagong muli. Samantala sa kabilang lugar, magkaharap naman itong si Dara at Freddy. Bakit mo basta-basta akong ibinitawan? Galit na sabi ni Dara, bakit mo ako itinapon na parang wala lang? At mas masakit pa sa lahat ang ginawa ni Freddy. Ngayon, sinasabi mo sa lahat na ikaw ang tunay na ama ni Megan? Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Freddy. Hindi lang ako ang sinira mo, pati si Megan. Ngunit hindi nagpatinag itong si Freddy. Kailangan na natin tapusin ang lahat para Dara. At gusto kong balikan ang pamilya ko at si Bana. Pero dati, pa naman ikaw ang una nagtapon sa akin. Pinili mong pakasalan si Dio dahil sa pera at ipinagawa mong ipaako kay Dio ang anak natin. Bago pa makasagot si Dara, biglang dumating si Bana at tila walang emosyon nitong pinapanood ang dalawa. Pagpatuloy lang kayo, malamig niya sagot. Huwag kayong tumigil dahil andito ako. Napayo ko si Freddy. Biglang bago ang kanyang tapang. Bana, nilalayuan ko na siya. Siya pa rin ang patuloy na lumalapit sa akin. Napangiti ng mapait si Bana. Talaga, tumingin siya sa kanilang dalawa. Tuloy niyo lang yung melodramatic moments niyo. Sanay naman kayong mapahiya sa harap ng lahat. At tahimik si Dara. At total, dagdag pa ni Bana, alam na rin naman ng lahat kung anong relasyon yung dalawa. Walang nakasagot. Dahil minsan, mas masakit ang katotohanan nang walang maitatanggi. Nang nakauwi si Dara, hindi niya inaasahan na makita niya si Megan. Galit na galit ang anak niya. Si Freddy ba talaga ang tunay kong ama? Napatigil si Dara. Sabihin mo sa akin ng totoo, Megan. Alam ko na ang lahat. Nanginginig ang boses ni Megan. Wala ka nang ginawa kundi sirain ang buhay ko. Ngayon, pati tingin sa akin ng mga tao ay bunga ako ng pagtataksil. Hindi nakapagsalita si Dara. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na lamang sarili niya buhay ang masisira. Kasama na niya ang anak niyang si Megan. At habang patuloy na kumakalat ang sikreto, isang mas malaking katotohanan na unti-unting lumalabas. Hindi pala tunay na apo ni Amelia si Megan. At kung gayon, si Jenny pala ang tunay niyang apo. Samantala si Bana ay may sarili naman desisyon na kailangan niyang gawin. Dahil ngayon napatunayan na ang katotohanang matagal niya ayaw paniwalaan, ang pagtataksil ni Dara at Freddy ay hindi lamang isang lihim, nagkaroon rin ito ng bunga. At ang bungang nito ay si Megan, ang batang buhay na pinaniniwala ang anak ni Dio. Ngayon, habang gumuguho ang kasinungalingang itinago ng kanilang pamilya, isa-isang haharap sila Dara, Megan, Freddy, Amelia at si Jenny sa isang katotohanan na walang sino man ang makakapagtago. Ano ang gagawin ni Megan ngayong nalaman niyang maaring ang kasinungalingan ng buong pagkakakilanlan niya? Tatanggapin ba ni Amelia ang katotohanan ngayong hindi si Megan ang tunay niya apo kundi si Jenny? Saan kaya pupunta ang galit ni Bana para iparamdam kay Dara at Freddy ang sakit ng pagtataksil na matagal niyang tiniis? Dahil minsan ang pinakamasakit na sekreto ay hindi yung matagal nitong tinago, kundi ang katotohanan kapag lumabas na at wala ng pamilyang mananatiling buo. Comment down below mga meme para sa inyong mga comment at kuro kaya mga besyo, huwag niyo kalimutan mag-follow and subscribe para updated kayo sa mga susunod na kaganapan. Thank you and bye!